Okay guys, so continue natin yung sa diesel cycle. So pangatlo na tayo, nasa pangatlo na. So diesel cycle and then diesel engine. So in that diesel engine, meron tayong tinatawag na diesel electric power plant or the combustion power plant. So in that combustion power plant, so i-discuss ko siya isa-isa. Okay, so first, yung cycle muna tayo para mas maintindihan natin. Tapos next, yung i-discuss ko yung sa internal combustion ng sa ano natin, sa diesel electric power plant natin. So para mas maintindihan natin ng isa-isa. Okay? So here, ano na natin? So medyo malabo siya. Malabo ba? Ayan. So iyan na natin, zoom natin onte. And then, ang process na nangyayari dito sa diesel cycle, so first is nagkakaroon ka ng constant isentropic at compression. So, kino-compress siya. Okay? But ang kaibahan lang nito, tatandaan, ang kaibahan lang nito sa gasoline, nagkaroon siya ng pressure, constant pressure, heat addition. So, here, pressure na dito. Okay? Then here, compression ulit, expansion. Tapos ito, constant volume heat rejection. So, ang ano niya, SP, SB. Okay? So, yan yung processes na nangyayari dun sa diesel cycle. So, iyan natin. So, sagutan natin siya isa-isa. So, tatandaan na, SC, so ito yung compression, ito heat addition, ito expansion, ito naman ay nangyayari is yung heat rejection ang nangyayari sa volume. Okay, so ngayon, i-solve natin siya isa-isa para mas maintindihan natin. Okay, so para magkaroon din kayo ng idea. Okay, so next number, kunin natin. So sa pressure, ay saan na tayo? Sa PV diagram. Kung ito-drawing natin yung PV diagram yan. Okay, so diesel cycle. Diesel cycle. So, in that diesel cycle, meron tayong tawag na PV diagram. Okay? PV diagram. Okay? Here, may nangyayari din, TS. Okay. So, at that point, model ulit natin is piston. Piston ulit ang model natin. Okay? So, from here, okay, piston ulit ang model natin. So, from here, ito yung original volume niya. Okay? So, meron ka ulit dito piston rod. Piston rod naman. Okay? So, from here, ito yung initial volume mo. There's a initial volume at a certain initial pressure. So, meron kang initial pressure. So, lagi yan. Pag walang given sa problem, ang gagamitin is 101.325 or the atmospheric pressure. Okay? So, P1 and then B1 dito. Okay? So, meron kang P1, B1 dyan. But, ang nangyayari, so since ito kinompress mo to, so, ang mangyayari, pupunta yan dito. Okay? Okay, so, ito na yung second volume niya. Okay? So, ayan na. Imaginary volume niya. So, umangat na siya dito. Okay? So, lumiit na yung volume dito. So, at this volume, ito yung clearance volume na tinatawag natin. Or, CBD. Tama? Ito naman, mula dito hanggang dito, yan naman yung tinatawag natin PD. Okay. So, from here, angat tayo ng onte kasi kinompress siya. So, isentropic compression. Okay. So, lagay natin dito. So, isentropic compression ang nangyayari ditong process. Okay. So, angat natin dito onte. Angat natin onte dito banda. Okay. So, dito yung point 2 natin. Okay. At that point 2, so, okay. And then, aangat yan. Angat or, magkakaroon ka ng constant pressure. So, at that point, meron na tayong constant pressure, heat addition. So, ayan. Direkta na dito. Okay. So, meron kang constant pressure. So, at that constant pressure, so, meron kang P is equal sa C. Okay. So, lumiit yung volume mo a little bit. So, pumunta dito. Okay, pumunta dito. So, ang nangyayari dito, dalawa kasing type yan.
na ang rotation natin na nangyayari dito sa piston natin. Pwedeng 2-stroke, saka 4-stroke. Okay, 4-stroke cycle. Okay, so ganun yung nangyayari dito. Kaya meron kang constant pressure at addition. So ito yung B3 natin. Ito B2, ito B1. So at that point, so nagkaroon ng constant pressure heat addition. So nag-expand. Okay, nag-expand. Okay, so bumalik sa original state. Okay, and that original state, hindi siya pantay. So original state, bumaba na yan. Nagkaroon ng heat rejection. Okay, ito naman, constant entropy. Okay, so ito, 0.2, 0.3, ito 0.4, ito 0.1. Okay, and then, the area bounded in this curve is what we call the work net. Okay, okay, so, may pumapasok tayo dito, heat added or QA, tama? Or work Q in or work in, tama? Dito naman, since ito nagkakaroon ng heat addition, dito nagkakaroon ng heat rejection. So QR, and then meron tayong Q out or work out. Okay? So pwede mong kunin yan in terms of PB, pwede rin in terms of temperature. Okay. So pwede ba natin pangalanan isa-isa to? Okay. So from here to here, yan na naman. Okay. So P1, saka yung pressure 2, pag kinuha mo yung ratio niyan, okay, hindi, alam mo na, sige, isa-isa na lang muna, para ano. So, ito muna tayo. So, ayan, na-derive na natin. So, bumalik ulit to, B4, okay, original state. So, dito naman tayo sa temperature. Temperature, initially, meron yung temperature dito. Hindi pa rin nagkakagulo yung mga molecules. Meron kang initial temperature. So, at that initial temperature, kung walang binigay sa problem, ang gagawin natin dyan is laging 30 degrees Celsius. Okay? Ay, hindi. Pwedeng atmosphere, yung ano natin, yung tawag doon temperature ng surrounding. Pwedeng 30 degrees Celsius pag walang binigay. So, yan na lang. Pero kadalasan binibigay yan, ibibigay yan. Kasi, kailangan yan eh. Okay? So, yan yung temperature na yan. Okay? So, lagay natin dito, meron kang T1. Okay? T1 ka, may S1 ka dito. Okay. At that certain portion, nagkaroon ka ng constant entropy. So, ibig sabihin, naangat yan. Umangat ng little bit na temperature dito. So, may T2 ka dito ulit. Okay? Then next, after this one, so, nagkaroon ka ng constant pressure, heat addition. So, tumaas yung temperature ulit. So, meron kang T3 dito. T3. Tapos, dito na yung entropy mo tumaas. So, syempre, nagkagulo eh. Nagkaroon ng heat addition eh. Syempre, yung molecules tumaas. Diba? Nagkaroon ng kaguluhan. So, pagkaroon ng kaguluhan, syempre, dadami yung entropy mo. So, ang mangyayari, magkakagulo. Okay? Bibilangin yung randomness of molecules natin. So, from here, okay? So, ito, 0.1, 0.2, ito, 0.3. So, bababa yan. So, bakit bumaba? Kasi, constant entropy ulit yan. Constant entropy. But, now, expansion nang nangyayari dito. Okay, from 0.3 to 0.4. Then, after that, babalik ulit sa original state. Okay, so, original state na siya. Pag ganyan. Okay, ang ba arrow to? Hindi maayos yung arrow ko. Okay, so, arrow dito, paangat. Bayaan mo na yan. Sige. Basta may arrow. Tama yan. Tama naman yung process natin. So, ito. Okay. So, dito nangyari constant volume. Ito constant pressure. So, at that proportion, so, ito, mula dito hanggang dito, yan yung tinatawag na, ano, ito. Itong closed figure na to, Q-net ang tawag dyan. Okay. Okay. So, sagutan na natin siya by means of isa-isahin natin siya. So, dito tayo sa PB. Sa ano tayo, PB diagram tayo titingin. Okay? Or TS, pwede rin naman sa TS. Walang problema. Pero, isa-isahin natin siya. So, at 0.1, so P 0.1 to 0.2,
Okay? So, nagkakaroon ka ng constant entropy dyan. Diba? Constant entropy. Now, that constant entropy, meron kang relationship ng PBT relationship natin. Diba? So, T2, T1 is equal sa pressure P1, ay P2, P1 raised sa K minus 1 over K is equal sa B1 over B2 then raised sa K minus 1. Okay? So, at that equation, familiar naman tayo dito. Yung sinolve natin sa gasoline, di ba? Ito, mula dito hanggang dito, yan tinatawag na pressure ratio. Pressure ratio sa constant entropy. Okay? Constant pressure. So, compression yan. Okay? Yan yung RP natin. So, pwede pala natin tawagin to T2 is equal sa T1 then RP K minus 1. Okay? Dahil sa K minus 1 is equal sa itong B1 sa B2 natin, yan yung relationship ng volume dito. Volume dito, saka volume dito, which is equal sa volume displacement. So, therefore, volume displacement or what we call the RK, kung ratio tayo. Kung ratio ang gagawin natin, hindi minus. So, RK yan. So, therefore, RK, K minus 1. Tapos may T1 ka dito. Okay? So, ito yung relationship natin sa T2, sa T1. So, yan, magagamit lang sa pag-derive yan. Then, at 0.2 to 0.3, so, magkakaroon tayo ng constant pressure dyan. So, PBT o relationship ulit. So, P3, B3, then T3 is equal sa T2, P2, B2, then T2. Okay. At this equation, constant ang pressure mo, constant pressure, okay? Constant pressure yan. So, may matitira ka dito, T3 will be equal sa T2 is equal sa, transpose natin to dito, so B3 over B2. Ano pala to? Ano nangyayari dito? So, pwede ba natin simplify? T3 will be equal sa T2, then B3, then B2. Ano to? Ano tong relationship na to? Yung B3 saka B2. Yan naman yung tinatawag nating kung sa piston tayo magkakaroon. So, di ba? Originally, nandito na siya. Nandito na. So, ito yon. Ang nangyari, nagkaroon ng rotation. Okay? Rotation. A little bit rotation. So, pumunta dito. So, ang nangyari, ito palang volume na to, mula dito hanggang dito, yan yung tinatawag na cut-off volume. Cut-off volume. Okay? So, cut-off volume ang tawag dyan. So, pwede pala natin tawagin B3 over B2 is equal sa cut-off ratio or RC. Okay? RC. So, hindi yung RC cola, yung RC, yung ano lang, ratio lang siya ng ng cut-off. Okay? So, cut-off ratio. So, lagay natin T2 equal sa T1, then RK, K minus 1, then, lagay natin si RC. Or, lagay natin in terms of RP, so, T1, RP, raised sa K minus 1 over K, then RC. Okay, so, ito yung formula natin sa T3. Okay? So, last na temperature na kukunin natin si T4. Okay. So, next, dito na tayo at 0.3 to 4. So, at 0.3 to 4. So, nagkakaroon ka ng isentropic expansion dito. Dito sa portion na to. So, lagay natin ulit. Final. So, meron tayo sa T4 ang hinahanap natin. T4 over T3 is equal sa B4 o B3 pala, B3 over B4 raised sa K minus 1 equal sa P4 over P3 equal yan sa K minus 1 over K. Okay, so since ito yung hinahanap natin, since ito rin ay mula dito hanggang dito, RP din yan. Okay, so RP din yan. So kabaligtaran naman ng RP to. So ito, T4 will be equal sa T3, then B3 over B4. Ayan, tama. Ano ba to? Ito ang B3 natin. B3 natin can be equal as, pwede natin ipag-equal yan. Saan natin pwede i-equal? So,
itong B4 mo equal lang sa B1, di ba? So, lagay natin T3 and then B3 is equal sa B1. Kasi, di ba ito volume, equal yung volume dito. Pinalitan ko lang. Then, K minus 1. So, from here, magkaroon ka ng manipulation. Ng division manipulation. So, from here, T3, and then divide natin both side by B2. Okay. Pag dinivide ko ba ito ba ng B2, anong mangyayari sa loob? B2, dinivide ko ng B2 sa loob. So, mangyayari is magiging RC na siya. Kasi ito, divide natin B3 over B2. Then, here, divide natin sa B1 over B2. So, division manipulation. So, ang nangyari, RC na to. Over RK na yan, di ba? Itong B1 sa B2 mo, RK yan, di ba? Na naka-raise sa K minus 1. Okay? So, therefore, T4, kung final natin, ipa-finalize natin. So, ito yung natin, di ba? Ito yung T3 natin. So, lagay natin T1, RK, K minus 1, RC, then, lagay natin dito RC, raise sa K minus 1, over RK, raise sa K minus 1. Okay? So, cancel na to. Cancel to, cancel to. So, ang matitira is T1. Ito, since RC lang yan na naka-raise sa 1, ito naman may negative 1 yan dito. So, magka-cancel yan. So, RC, tapos ito, RC raise sa K, then multiplied by RC negative 1. So, cancel to. Tama? Kasi exponent nito is 1, tapos ito negative. So, baba mo, cancel yan. Therefore, T4 will be equal sa T1 RC raise sa K. Okay? Or, dito tayo. In terms of pressure. Okay? In terms of pressure. So, alam naman natin na itong malaking pressure na P3, okay, yung P3 na to, is equal din yan sa ratio ng nito. So, P3 over P4 is equal sa RP. Equal din yan sa RP sa compression. Tama? Ay, expansion. Expansion and compression, RP, is equal sa sa compression. So, therefore, pwede pala natin to i-relate as kabaligtaran nito. So, therefore, lagay natin 1 over RP pala to. 1 over RP. Na naka-raise sa K minus 1 over K. Okay? So, i-relate natin yan dito. So, ganun din lalabas niyan. T1 RC T1 RC. Pagka ang kinukuha is in terms of T3. So, ang mangyayari, hindi. RP, RC, okay, may RP ka dito na naka-raise sa, so, RP raise sa K minus 1 over K, then multiply natin to sa 1 over RK, ay RP pala, magiging RP na yan, then K minus 1 over K. So, parehas lang pala, parehas lang. Okay? Magiging ganun din. Okay? Okay, so tama ba yung ano natin? Tama ba? Karang Okay. Okay, so parehas lang makukuha. Okay, so ito T4 saka RC raise sa K. Okay, so tatandaan yung mga value Okay, so tama yung mga ginawa natin Ito, mula dito hanggang dito, so tama na yan, tumama. Okay? So, tandaan itong mga given. Okay? Tandaan yung mga given na yan. So, yan magagamit natin yan sa pag-derive ng formula. Okay? From here, so summary natin, T2 is equal sa T1, RP, then RK, raise sa K minus 1. Then, ito naman, RT1, then RK, K minus 1. Then, T3 will be equal sa, gawin natin dito, T1, RK, K minus 1, then RC. Okay? Yan na lang. Lagay natin dyan kasi mas mabilis. Then T1, RC, raise sa K. Okay? So, therefore, ito yung mga formula natin. Okay? So, in this equation, okay, so, gawin natin, isanapin natin yung QA muna.
Okay? So, ano ba nangyayari dito? Meron kaya tayong heat added dito, di ba? So, heat added on this, in this portion. So, kung kukunin natin yung heat added dyan, so, in terms of ano tayo, di ba Q? Q lagi ay equal yan sa ano? Q will be equal yan sa MCP, QA natin. Kasi since constant pressure ang nangyayari dito, heat addition, so MCP, delta T. Wherein delta T mo is T3 over T3 minus T1. So, T3 minus T2 pala. T2. Okay? Then, dito naman, nagkakaroon ka ng heat rejection. So, sa QR, heat rejection, sa CB pa rin yan, MCB. So, MCB kasi constant volume, nangyayari. So, T4 minus T1. Okay? So, ito na yung Q natin. Okay. In this equation, so, kunin natin efficiency kasi efficiency yung mga mahalaga dito eh. Di ba? So, derive natin. So, efficiency is equal sa 1 minus, diretso na ba natin? O di, work net na lang muna. Work net is equal sa QA. So, dyan siya nang galing. And then, QA minus QR over QA. So, magkakaroon ka ng 1 minus QR over QA. Okay? So, 1 minus QR. Ano yung QR natin? MCB T4 minus T1 over etong QA mo, MCP T3 minus T2. Okay. So, baba natin dito. Lagay natin dito. So, 1 minus, so, cancel si M. Okay, cancel si M, di ba? Cancel si M. Okay? So, lagay natin dito is CB over CP. Tama? Then, lagay natin dito is T4 minus T1 over T3, then T1, T2. Okay. So, ito, may napapansin ba kayo nito? Ano yan? Saan kayo familiar dyan? Yung ratio na yan. So, yan yung tinatawag na adiabatic heat ratio or specific heat ratio. So, yung K. Tama? So, K is equal sa CP over CB. Since ito kabaligtaran to, so therefore, magiging ganito siya. 1 minus 1 over K na lang. Ayun. Then, ngayon, substitute natin yung T4, value ng T4. So, ito lahat gawin natin in terms of T1, initial temperature. So, here, T1 RC raised sa K minus T1. Okay? Over. Yung T3 natin, equivalent dito. Di ba? T3, equivalent sa T1. So, T1, RK, K minus 1 na may RC. Then, here, minus T2 natin is equal sa T1, RK, K minus 1. Okay? So, labas natin both side lahat yung T1. So, magka-cancel lahat yung T1 na yan. So, 1 minus 1 over, so, T1 na dito, tapos may K dito, tapos T1. Pinakita lang natin kung paano siya na ano. Therefore, RC raised sa K minus 1 dito. And then here, kakaroon ka ng, factor out mo si RK raised sa K minus 1. Then, RC minus 1. Okay? So, cancel to, cancel to. Therefore, ang efficiency natin is equal sa 1 minus RC raised sa K minus 1 over K, may K ka dito, multiplier, and then RK, K minus 1, then RC minus 1. Kung hindi na natin kailangan magkabisado, kabisado ka pa, madiderive mo naman, diba? Okay, solver tayo kaya kailangan ma-solve natin yan. By means of, derivation lang, hindi natin kailangan magkabisado. Pero nasa sa inyo yan, kung kabisaduhin nyo. Okay, so ito yung, natin sa efficiency. So since, alam naman na natin, so, ganun lang yung step. So yung step natin, kailangan, lagi lang kayo familiar dun sa drawing. First, ito drawing nyo muna. At the same time, saka kayo magdi-derive ng equation. Okay? So ito, pwede rin itong in terms of RT. So 1 minus RC raised to K minus 1. So in terms of RK tayo, RP. So K, ito, pwede nating palitan to. So RP, K minus 1 over K. Kung may RP ka, wala kang RK. Then,
RC minus 1. Ayun, derive na natin. So, lahat ng formula pwede natin niyang anihin, i-derive. Okay? So, ito na siya. So, ayan yung dalawang formula natin sa, natin, doon sa, tawag doon sa diesel cycle natin. Okay? So, next na natin, i-derive is yung pressure ratio. Ay, yung pressure ratio talo, yung yung pressure mean. Okay? So, stay put lang tayo. Okay? Wait. Okay, guys. So, continue natin. Pressure mean naman, di ba? Okay, yan lang yung mga kadalasan natin. Efficiency, pressure mean, QA, QR. So, here, kunin natin yung pressure mean. Halimbawa, binigyan tayo sa problem. RCR, kailangan kinigil yung RP lang. So, mako-compute natin yan by means of derivation lang. Okay, di na papahirapin sarili. So, here, work net is equal sa BD over BD. Tama? So, ito, equivalent naman natin to sa QA minus QR over BD is equal sa QA natin is equal sa MCP T3 minus T2. So, QR is equal sa MCB T4 minus T1. Tama ba? Over si BD natin is equivalent yan sa, kung matatandaan natin, ito yon. So, ito yung tinatawag na sweep volume. Mula dito hanggang dito. So, BD yun. So, therefore, B1 minus B2. Lagay natin dito, B1, malaking volume minus maliit na volume. Okay, yan yung volume displacement natin. Okay. So, now, dito na tayo. Focus na tayo dito. So, may mga value naman tayo ng mga T natin, di ba? Ito yun, di ba? Yung T. Okay? So, T4 natin. So, ngayon, i-substitute natin yan isa-isa. The pressure mean is equal sa, substitute natin. So, labas natin lahat ng M. Ito ba, pwede ba natin tong, ratio natin yan in terms of CB? Pwede ba natin, yan? Kasi, di ba, equivalent CB over CP is equal sa K. So, ito, naging CP is equal sa CB times K. So, ito, pwede ba natin gawin ganito? So, gawin na natin tong CB saka K. So, ayan na siya, di ba? CB saka K. So, from here, factor out natin si MCB. Tama? Then, dito, may matitirang K dito sa loob. So, K. And then, dito, magkakaroon ka ng, ano yung T3 mo? Di ba? T3 is equal sa T1. And then, RK. Yung tatandaan ito. Di ba? RKK minus 1, then RC minus T2 natin ito, di ba? Ito. So, T1, RK, K minus 1. Okay? Para lagyan ng parenthesis, minus. Ito, na-factor out na natin yan. So, therefore, yung T4 na lang, T4 will be equal sa T1, RC raised sa K, minus 1. Okay? Ay, T1 pala. Okay? Over B1 minus B2. Okay, so, may na ba? Malapit na yata tayo eh. Malapit na. Okay, so ito, lagay natin dito MCB. Okay, MCB, labas natin lahat ng T1 kasi may T1 dito, may T1, may T1 dito. So, therefore, T1 na yan. Okay, over. So, ito, lagay natin dito, lagay natin B1 over B2. Okay, and then, factor natin dito. So, K. And then, since ito may RK, so factor out mo yung RK. RKK minus 1, and then RC minus 1. Okay? Tama ba? Okay. Then, close parenthesis. Minus. Then, ito, so since wala na siyang pa-factor out, so RC raised to K minus 1 na lang. Okay? So, therefore, ayan na yung formula natin. So, focus lang kayo dito. And then, may napapansin ba kayo dito? Parang may relationship ulit to eh. Ito basta assist na tayo dito. Wala na kang gagalawin dito. Okay? So, ito na lang gagalawin natin. Itong portion na to. So, pwede natin gawin tong, ito diba equal yan sa Equal to sa R over K minus 1. Lagay natin, R T1 over K minus 1. Then, B2 minus B1. Ay, B2. B1 minus B2 pala. Okay? So, ito, pwede ba natin tong,
i-divide both side by, so division manipulation ulit. Divide both side by MRT1 over B1 over K minus 1. Then, ito, B1 minus B2 over B1. Okay, so dinivide natin both side by B1. So, ito, ito, di ba, PBMRT yan? Equal yan sa P1, tama? P1. Yung P1 mo, over K minus 1. Okay, and then, ito, magkakaroon ka ng 1 minus B2 over B1. Okay, so ito lang, assist na to, hindi mo na galawin. Ito lang ginagalaw natin, ha? Okay, so therefore, magkakaroon ka ng P1 over K minus 1. Okay, and then ito, simplify mo to. Simplify natin. So, ano ba to? Di ba kabaligtaran to ng RK? Di ba RK is equal sa B1 over B2? So, kabaligtaran yan. So, baligtarin natin yung RK. 1 minus 1 over RK. So, simplify na natin. P1, then, kakaroon ka ng K minus 1. Ito naman, RK minus 1 na naka-over RK. So, matataas yung RK natin. Naku, wala na tayong tintaan ng ballpen. Okay? So, therefore, ito na yung ano natin. Okay? Wala nang tinta yung ballpen natin. Okay, meron ng ballpen ulit. So, therefore, ito yung ilalagay natin dito sa taas. Tama? Ito yon dito. Ito, dito. So, palitan natin. Therefore, pressure mean will be equal sa P1 RK over. So, lagyan natin mataas na malaking over. Then, lagay natin dito is K. Then, RK. K minus 1. And then, lagay natin dito is RC. Minus 1. Minus RC. Raise sa K. Minus 1. Naka-parenthesis. Parenthesis ulit. And then, K minus 1. Then, RK minus 1. Okay? So, therefore, kung kukunin natin tong value natin dito, so, in terms of RP naman, ito RK to, in terms of RK. So, lahat yan in terms of RK. So, therefore, pwede ba natin palitan yan dito? Pressure mean will be equals kapag RP yung given. Kasi, di ba may relationship tayo ng ano? RP raised sa K minus 1 is equal sa RK K minus 1. Tama? Ito, naka-raise sa K to. Ito, naka-raise sa K. Okay? And therefore, ito, kung kukunin natin yung ratio niyan, direct ratio niyan, therefore, RP is equal sa, or RK na lang, gawin natin, ano, so, ito yung relationship niya. So, in terms of RP naman, kung i-divide natin yan, therefore, 1 over K na lang yan, is equal sa RK. Okay? Okay, so, therefore, ayan yun. So, palitan natin itong value na to. So, therefore, in terms of RT, P1, then RK raised sa 1 over K. Okay? Then, multiply natin sa K. And then, ito. Equal yan dito, di ba? So, lagay natin dito, RP K minus 1 over K. Okay? Medyo na ano pa ba? Nasusundan pa? Okay? And then, lagay natin dito, RC minus 1. Then, here, RC raised sa K. So, ayan yung mga different na ano natin. Formula natin. Then, close. Over. K minus 1. And then, here. Okay. Magkakaroon ka dito ng RP 1 over K minus 1. So, ito yung pressure mean formula natin sa ano natin? Sa diesel. So, medyo ano siya, medyo madali lang, di ba? Hindi natin kailangan magkabisado. Kasi sabihin nyo mahaba yung formula. Hindi kailangan kabisado yan, hindi diniderive yan, Brad. Okay? So, ayan. Solve na natin yung ano, equation. So, ngayon, direct naman tayo sa, ano na tayo, sa diesel electric power plant before we proceed from the problem. Okay? So, ito, diniscuss ko to isa-isa. Kasi, ito yung mga kakailanganin nyo sa pagkuha dun sa mga problem natin. Kasi usually, ang binibigay lang dyan, yung mga tricky yung mga tanong ng mga examiner. So, sabihin natin, RK lang bibigay, tapos RC lang, tapos RP. O, paano ka naman ano yan? Maguguluhan ka na yan, di ba? Kaya ganito yung mga trick na tanong natin.
Okay? Trick ng mga sagot. Okay? So, ayan, kung hindi sa inyo naturo naturo sa inyo ng tawag doon ng undergrad nyo, so ituturo ko yan. Kasi meron tayo mga yan eh. Okay? So, tayo? Sa diesel electric power plant na tayo. So, okay. So, palitan ko na to. Okay, so lagay natin dito. Okay, sa diesel electric power plant tayo. So, syempre, simula tayo sa magda-drawing muna ako. Drawing muna natin yung sabihin natin meron tayo dito ito yung tawag doon na yung flywheel natin. Okay, and that flywheel may naka-surround dyan na shaft. So, may shaft dito. And then, at that point, meron tayo mga piston dito. Piston dito. Piston. Okay? Sabihin natin piston dito. Okay? So, at that portion, sabihin natin dito yung arrangement ng ng isang piston natin. Yung isa naman nandito. Yung isa nandito. Dito rin. Sabihin natin dyan. Tapos ito dito. So, nagkakaroon so, may extension yan dito. Sabihin natin, dito yung umiikot natin. Ito naman umiikot. Ito rin umiikot. So, ito rin umiikot. So, yan. So, at that portion, itong space na to, space volume dito ng piston natin. So, na-visualize ba to? Parang hindi kasi. Okay, bayaan nyo na. Basta may drawing lang. Yung pinaka-importante. Tapos, okay, so piston yan. Sabihin natin piston. Okay? So, at that piston, meron tayong tinatawag na dito. So, papasukan ka ng fuel dito eh. Papasukan ng fuel, di ba? So, here, tinatawag tayo ditong energy chargeable. Okay? So, at that energy chargeable, ano ba yung ibig sabihin ng energy chargeable? So, yan yung tawag doon, power na papasok dito sa initial value ng power natin or what we call the yung sa fuel natin. Power ng fuel natin. Okay? So, at that portion, meron tayong yung daladala na power ng fuel natin. Depende sa fuel natin kung ito diesel tayo. So, since diesel yung ilalagay natin dito. So, ito yun, easy. Tama? Yung easy na yan yung tinatawag na energy chargeable or pag natin yan, syempre yung diesel natin meron yung daladalang higher heating value. Tama? So, higher heating value, so QH, sabihin natin QH, then multiply natin dun sa kung ilang mass ng fuel ang pumapasok dito sa piston natin. Okay, sa diesel engine. Kung ilan ba yung nadidistribute. Okay, na mass fuel. So, here, meron tayong mass ng fuel. Okay, so therefore, mass ng fuel pala yan. So, lagay natin dito. Okay, EC is equal sa energy chargeable or EC QH multiplied by MF. So, ang unit na ito, kilojoules per kilogram. Ito naman is kilogram per hour. Okay? So, therefore, ang unit natin is kilojoules per hour. Okay? Or, pwede mong gawin in terms of seconds. So, kilowatt na yan. So, yan yung dala-dala ng ng heat engine natin. Heat engine. Okay? So, mataas yan. Mataas yung power niya na dala-dala niyan. Okay. So, syempre, yan yung heat input natin. Yung energy chargeable na yan. Heat input. Tatandaan, heat input. Okay? Yan yung work input. Heat input lang kasi, hindi naman siya gumagawa ng trabaho. So, here, ang mangyayari, so since, nadagdagan na siya, nalagyan na siya ng fuel, so, to spark that one, or para so kailangan mo i-compress. I-compress yan. So, pag kinompress mo yan, at tapos nagkaroon ka ng isentropic compression, tapos constant pressure, tapos expansion. So, pag up and down yan. Up and down.
Okay? Tapos nag-up and down yan. Siyempre, itong piston mo, yung shaft mo is gagalaw. Nabivisualize nyo ba? So, ito connected yan dito. So, ito, iikot to. So, kung iikot yan, anong mabubuo natin? Power dyan. So, yung power dito sa loob ng engine natin, so since meron tayong EC, so to convert that one into, what we call that, yung natatrabaho ng piston natin, tinatrabaho na, di ba, up and down na siya. So, yan yung tinatawag na indicating power, or what we call the done power, or power done on the cylinder. Dito, power done on the piston natin. So, tawag dyan is indicating power. Indicating power. Okay? So, ang tawag dyan, work done by the cylinder. Work done by the cylinder. Cylinder. Work done per unit time. Okay, kasi kailangan natin ng RPM dyan. Rotation, tama? Okay. So, work done. Okay, so, in that portion, so, in this portion, so, meron tayong indicating power or IP. So, kung sa IP natin ang gagaling yan, dito sa shaft natin, ay sa piston natin ang gagaling, so syempre, matatransfer yan through the shaft. So, through the shaft. So, in that shaft, meron naman lumalabas dyan na power, which is what we called as a brake power. Bakit brake power? Kasi nga, yan yung shaft power na tinatawag natin. Okay? Yan yung power transmitted through the shaft. Okay? Ito yung power transmitted from the shaft or power delivered from the shaft. Okay? So, yun lang yung term dyan. Okay? So, okay, derive na natin to. Connected yan eh. Connected sa isa't isa yan eh. So, therefore, IP indicating power is equal sa work times work multiplied by pressure mean, or what we call the, ano ba yung work natin? Pressure times, pressure mean multiplied by volume displacement. Okay? So, volume displacement. So, i-derive natin siya isa-isa. Okay. So, i-derive natin isa-isa. So, ang mangyayari dito, since nakuha mo na yung PMI, di ba? Ito yon. Diba? Ito. Saan na ba? So, ito. Ito yun, di ba? So, in terms of RK yan. In terms of RK sa RP. So, yan yung ilalagay mo dito. Okay. So, meron ka na yan. So, ang gagawin mo, kung wala ka nyan, kung given na agad, binigay na agad yung PMI, walang problema. Pero, itong kailangan natin si BD. So, paano sinusolve si BD? So, BD will have assume natin ito yung piston, di ba? Yan yung section ng piston natin. So, meron yung circular dito. Okay? Piston yan. Okay. At this portion, meron yung area. Tama? Diameter ng natin, ng bore, or what we call the bore diameter. Yung DB. Tama? DB. Tapos, meron kang length dito. So, siyempre, yung tinatravel ng, ng piston head natin, ito yon. So, meron kang length ng stroke dyan. Ito yung length ng stroke. Okay? So, length ng stroke. So, therefore, BD will be equal sa PMI multiplied by, di ba? Diameter. So, diameter ng cylinder natin. Cylinder yan. So, volume is equal sa pi over 4 dB na naka-square multiplied by length ng stroke. Okay? Length ng stroke. Pero ito, anong unit ba na ito? Hindi lang naman volume yan. Siyempre, gumagalaw yung piston natin eh. Gumagalaw yan. Gumagalaw. So, ang nangyayari dyan, kung gumagalaw yan, is, nag-ano yan. So,
merong cubic meter per second dyan. So, naka per second pala yan. Hindi lang volume yan. So, to get the time, para makuha yung time na yan, so, kailangan natin siyang i-multiply sa factor na yan. So, ano ba yung factor na yun? Okay? So, kailangan natin ng revolution. So, ito yun, yung umiikot dito. So, from here, derive natin. So, BD is equal sa kanto over S. Ano yung kanto over S na yan, Brad? So, ito yan. Kan, tapos times 2 over S. Okay. Kanto over S. So, yan yung factor natin dyan. Kanto over S. So, ilagay natin dito. So, expand natin dito. So, PMI, yung nakuha natin doon or binigay, pi over 4 dB na naka-square, then length ng stroke, then CA. So, ano yung C? Number of cylinder. Okay? Number of cylinder. Okay, ayun yung cylinder natin dun sa piston natin. So, dito, kung number niyan, 4 yan. Dito, number of acting. So, therefore, pwedeng sabihin natin, single acting, double acting. So, ito, single acting to. Okay? So, madiderive mo yung single acting, sabihin na natin dito, may piston ka dito, tapos, meron ka ulit dito. So, ito, double acting na yan. So, ang nangyayari, pag ganun-ganun yan, di ba? So, double acting yan. Ito, single acting lang niya lagi yan. Okay? So, depende dun sa binigay sa problem. Number of acting. Okay? So, ito, cylinder. Ito naman is number ng acting. Acting, hindi yung artista. So, number of acting, okay? Tapos itong N should be equal sa revolution per minute. Or, gawin natin, dapat, kung ito ay per second, convert natin sa revolution per second. Okay? So, therefore, ito pala ay N over 60. Okay? N over 60. Or, S. Ano yung S? S, what we call the number of stroke. So, kapag ano siya, kapag ang number of stroke natin is, dalawa yun, di ba? 4 stroke saka 2 stroke. So, therefore, kapag 4 stroke, edi 4 ilagay mo. Kapag ano naman, 2 stroke, lagay mo 2. Okay, ganun lang. So, ito, 4 stroke. Ito naman, 2 stroke. Okay? So, malinaw na ha? So, ayan. Halimbawa, wala ka na naman nito. Wala ka na itong mga, ano na to, mga formula na to. Hindi binigay. Lahat, hindi binigay. Okay. So, IP is equal sa PMI multiplied by pi over 4 BD na naka-square times length. Okay, times length. Okay, length. Tapos, multiply na sa C, then A, then N over 60. Medyo magulo na. N over 60 over S. So, from here, may napapansin ba kayo dito? Napapansin kayo? So, ito, di ba, may kanto yan. May kanto pa pala yan dito. So, may 2 dito. Okay? So, kanto yan, di ba? So, ito, may 2 din dito. So, 2. Okay? Lagay natin 2. So, ito, may napapansin ba kayo dito? So, ito, 2Ln. Pansin nyo ba yan? 2Ln na maliit is equal sa piston velocity. Piston velocity pala yan. Okay. So, ito, piston velocity. So, pwede pala natin ito i-derive. So, PI is equal sa PMI, then pi over 4, then BD, na naka-square. Then, lagay natin dito is BP, or piston speed. Piston speed ang binigay. So, multiply natin sa CA na lang. CA over S.
Okay? So, ito, naka-over 60 to, ha? Okay. Dinivide ko sa 60. Okay. So, therefore, ito na yung per kilowatt natin. Okay. So, ito yung mga formula natin sa, ano natin, dun sa, tawag doon na diesel engine natin. So, sa IP tayo. Tama? Ano pala tayo? Indicating power pa lang tayo. So, next is, yung ano natin, yung tawag doon. So, ito pala, dadagdag ko pala. Dagdag natin. So, itong factor na to, hindi ko siya na-discuss. So, factor na yan, yun yung tinatawag na, ano natin, yung tawag doon, NS. NS ang tawag dyan. So, NS is equal sa kanto over S. Kanto over S. Then, may 60 ka dito. Nakadivide sa 60 to. N over 60. Okay? Then, itong kanto over S mo na yan. So, pwede ba natin gawin? Pagka single acting yan, walang binigay. Single acting lagi yan, di ba? So, C multiplied by 1. And then, lagay natin dito is N over 60. Then, assume pag walang mga binigay natin, tatandaan sa problem pag walang binigay, laging i-assume 4 stroke. Kasi 4 stroke yung binigay ko dito Kaya nga 4 stroke Diba? So, okay. So, 4 stroke ang natin. Binigay natin. So, therefore, pag walang binigay, yun yung ilalagay nyo. Hindi 2 stroke Pag walang binigay na sa given, walang in-indicate, 4 stroke lagi yan. So, therefore, lagay natin dito is 2, tapos ito, 4. Okay? So, therefore, magka-cancel yan. So, magkakaroon ka ng NS will be equal sa, kaya may divide 2, di ba? So, C, tapos, ulitin natin lagay. So, NS is equal sa C, then N over 60 multiplied by, divide by S. Ay, divide by 2 pala. Divide by 2. Okay? So, ayan yun. Okay? So, then piston velocity, diniscuss ko naman na, piston velocity is equal sa 2ln over 60. Okay? Okay na, malinaw na Malinaw na, wala na masyadong tanong. Okay? So, dinerive na natin yan. Okay, next na tayo is yung, na tayo? So, kung naman tayo, sa brake naman tayo, brake efficiency, sa brake power naman tayo, or the shaft power, so, equal yan lagi sa, natin, shaft power, equal lagi yan sa, BP, brake power is equal sa, PMB. PMB na siya. So, therefore, yung brake power efficiency nito. Brake power efficiency. Okay, kailangan mo ng brake power efficiency dito. Pero, kailangan mo ng PMB or the pressure mean, average pressure at brake. Tama? Ito yon. Tapos, or brake mean effective pressure. Okay? So, multiply natin by BD ulit. So, in that PBD, so, mag-arrive ka ulit dito. Okay? So, ganun. Palitan mo lang to. Palitan mo lang yan. So, therefore, PMB, kasi na-derive naman na natin, hindi natin pakahirapan. So, pi over 4, then BD, dB, na naka-square, then piston speed, then CA over S. Okay? So, tandaan, pag walang binigay ulit, ang S natin equal saan? Equal sa 4 stroke. Okay? Walang binigay Or, pag walang binigay na ganito, wala ka lahat niyan. So, gamitin mo. So, since power ka ng shaft. So, sa shaft power, nagkakaroon ng rotational speed doon. And then, meron kang tinatawag na torque. So, 2 pi Tn. So, gamitin natin 2 pi Tn. Okay? Over 60. Okay, so ayan yung brake power natin. Okay? Ano pa bang natin? Or sa ibang term, ang tawag dito sa torque na to, hindi lang siya basta-bastang torque.
So, ito yung, ano natin. Kasi, syempre, brake yan. So, since ito brake, so, therefore, ito, brake torque ang tawag dito. Brake torque. Okay? So, or, other term is, torque develop. Torque develop, ito. Or, na-develop na torque dito sa, ano natin, dito sa brake power natin. And then, next natin is yung, ano, tawag doon, yung mga efficiency natin. So, paano siya nade-derive yung mga efficiency? So, ipapakita ko yan, isa-isa. Kung bakit nagkakaroon ng mechanical efficiency, bakit nagkakaroon ng ano. So, in that case, so, i-ano natin, i-derive natin. So, assume natin, ito yung engine natin. So, diesel engine. Okay. So, diesel engine, ano nangyayari sa diesel engine natin? So, meron kang pumapasok na. So, ito, diesel engine, di ba? So, meron kang pumapasok na AC dyan. Pero sa AC, hindi natin consider yan kasi syempre, wala pa namang, ano yan, wala pang power. So, consider na si IP. Okay, IP. Then, may lumabas na. Anong lumabas? Brake power. Okay. So, brake power. Then, after that, so, since meron tayong ano yan, lumabas, diba? Ito na yung brake power natin, si shaft tower. So, umiikot yan. So, syempre, nagkakaroon niya ng, so, since umiikot yung ano mo, yung tawag doon, yung shaft mo, so, merong mga losses yan sa mga gears. Tama? May power losses dyan. Or what we call the friction loss. Kasi, syempre, due to oil, insufficient oil, mga ganon, ng mga condition natin. So, nagkakaroon ng TFB or power, yung friction power. And then here, syempre, at this portion, merong kakaakibat yan na, so since ito ay nanggaling sa mechanical yan, so mechanical power rin nandito, so mechanical efficiency to. Okay? Okay. So, i-derive natin, so mechanical efficiency will be equal sa output over input. So, lagay natin, PB, output natin is equal sa PB, tama? BP over IP. Output over input lagi pag efficiency. Okay? And then, after that, mag-sum up nga tayo dito ng Okay. Mag-energy balance tayo. Power balance. So, here, plus neto, plus din neto. So, ito, IP pala is equal sa friction power plus the IP. Okay? So, ganyan yung nangyari dyan. Pwede pala natin to i-derive, diba? So, lagay natin dit PP is equal sa IP minus FP or the friction power. So, from here, pasok natin to dito, magiging IP minus FP over IP. Okay. So, here, pwede mag-cancel. So, 1 na lang yan. 1 minus FP over IP. So, ito palang portion na to, itong FP over IP, yan yung tinatawag na friction loss power or the mechanical losses. Tama? Yan yung natin, mechanical losses. So, ito lagay natin dito, mechanical efficiency is equal sa 1 minus mechanical losses. Losses. Okay? Sa katandaan, dito sa piston natin, ang nangyayari dyan, constant ang friction power natin dyan. Constant. Kasi nga, wala namang tawag doon na, wala namang cut out na nangyayari. So, halimbawa, yung hindi naman nagpa-firing to, di ba? So, constant na nangyayari dyan. Okay? So, okay?
Isa-isa lang naman yan eh. So, constant yan. Okay, so next is, so ito, mechanical loss. Okay na? Okay, kung walang binigay na, mechanical loss lang, 1 minus ano lang yan. Makuha mo na yung mechanical efficiency. Okay, so next, doon na tayo sa, siyempre, doon tayo sa perspective ng, siyempre, etong diesel engine natin, di ba, nagbibigay ito ng power. So, work done by ito, di ba? Work done by the engine. Work done on pala, work done on. So, here, meron papasok ditong BP. Tama? O brake power. Tama? Dito na tayo perspective ng this generator engine. Okay? So, dun tayo sa generator engine. At that generator engine, meron lalabas dyan na shit. Wala. Okay? Lalabas itong yung generator power or what we call the generator power or what we call as electrical power. Okay? In that electric power, meron tayong due to core losses, syempre nagta-transfer ka ng power. So, meron nga ditong so may umiikot diyan. So sa coil na nangyari, so tino-convert mo into is brake power. So, umiikot yung piston mo, kino-convert mo into rotational to electrical power. So, means, meron tayong tinatawag na losses dito sa, due to copper wire. Kung ang gano'n, di ba? Induce, okay. So, lagyan natin dito, generator losses. So, palabas yan. Losses. Generator, hindi general. Generator losses. Okay? So, in that portion, meron bababa dyan na generator efficiency. Okay? Generator efficiency o NG. Tama? So, at that NG, power input ulit. NG is equal sa output over input. Input, okay? Equal yan sa lagay natin dito, output natin is si EP over BP. Okay. So, here, mag-mass balance ka ulit dito. Mass balance, power balance. So, here, BP is equal sa EP plus the gen losses. Okay? Or GL na lang. GL. Lagay natin GL. Okay? So, therefore, lagay natin dito. So, transpose natin to. PB minus GL. So, ito, magkakaroon ka ng BP minus GL over BP. BP. Okay? Blood pressure. Tapos, ito, 1 minus GL over BP. Okay. So, ito palang equation na to, yan yung tinatawag na generator losses. Percent generator losses. Okay, ito percent to Tatandaan, percent yan kasi nakadivide eh. Generator losses. So, ito percent. Therefore, NG is equal sa 1 minus percent generator. Kung walang binigay na mga power. Losses lang ng generator. Losses. Okay? Okay, so after that, so ito pa ang term dyan. Kapag walang binigay na natatandaan kong tinuro sa akin dito. Yung kapag walang binigay na generator efficiency, kasi ang generator efficiency is usually nagre-range yan from 98 to 96. Okay? From 98 to 96 ang generator efficiency. May nabasa din ako niyan eh. Okay? So, ang gamitin mo yan, yung middle. Yung average niyan. So, 98 saka 96. So, the average yan is 97. So, pag walang binigay, 97 yan. Okay? So, lalagay mo dito, NG is equal sa 97%. Okay? So, 97% lagi yan. Pag walang binigay. Okay? So, ganun lang. Okay, so next na tayo. So, ayan na, di ba? Meron na tayong diesel engine, saka,
generator engine. Efficiency, tama. Yung ano natin sa efficiency natin. So, meron naman tayong tinatawag na, okay, so, ngayon, ganito gawin natin. So, drawing ulit tayo ng diesel engine. Tapos, meron tayo ditong generator engine. Okay? So, from here, papasok is IP. Then, dito lalabas is BP. Then, lalabas dito is EP. Then, here, may malalaglag ditong, ito tataas. Kasi lalabas yan, di ba? Ito yung mechanical natin. So, friction loss. Friction power. Ito, generator losses. Ito, yung engine natin. Ito naman, NM. Okay. In this portion, paano pag pinag-combine natin yung efficiency na yan? I-combine natin tong efficiency na to. Diba? Alam naman natin efficiency ng mechanical. So, combine natin. Lagay natin dito. Combine mechanical. So, NMG na lang. Or, in other terms sa libro, NK. Tama? NK yan. Sa ibang libro. Okay? So, kung lagay natin dito. So, ito. Yung ano natin, mechanical efficiency equal sa output nito. So, BP over IP. Then, multiplied by itong ano natin, NG, kasi di ba multiplier sila. So, EP, output, over BP. So, therefore, pwede mag-cancel. So, therefore, ang mangyayari kung combine ang binigay, so, EP over IP pala siya. So, yung pinakamataas na narating ng ano natin, ng power natin, which is the electrical. And then here, the input. Okay? So, therefore, ito pala siya. So, NM multiplied by NG is equal sa NK or NMG. Okay? Ayan pala yun. Okay? So, sure ball na. Okay? Sure ball na natin yan. Okay, so next natin, kung wala kang binigay naman, ganito na lang. So, in terms of losses naman, so NMG is equal sa 1 minus percent mechanical losses. So, kung mga mechanical losses sa generator losses lang, so multiply mo lang yan. So, 1 minus percent ng generator loss. Okay? Loss. Okay? So, ayan na pala yun. Okay. So, ganyan lang pala ang ano natin. Okay. Then next, ano pa ba? Ano ko. Medyo mahaba-haba na. So, ikat ko muna kaya to. Okay. So, ang mangyayari, sige, i-continue natin to. So, pero diesel engine pa rin tayo. Ang mangyayari, ang topic naman natin is all about dun sa mga diba, diesel engine, may mga fuel consumption yan, may mga thermal efficiency, may mga heat rate. So, ano natin yan, isama natin yan sa continuation. Okay? Kasi, kailangan to, i-derive natin to, yung mga, ano na ito. Okay? Yung mga equation na ito. Okay, so, i-ano ko muna. I-cut ko muna to. Okay, medyo matagal na, 1 oras, hindi natin ma-upload to. Okay? So, alam muna tayo, break muna tayo, and then goodbye.